na may diskarte. O sa pag-ibig ang pag-uusapan, minsan naman ay sa kayamanan. Ikanila, higit-higit gawing motibasyon. Kahit na pilit pag di mo kaya, yumuko na lang at biglang mapapasabi ka na lang na sana kung laging puno ng saya. Sana kung hindi naiiyak. Sana kung With your host, Artist Matt, reminding you of my mantra, walk, leave a mark, and make a difference. I am your co-host, Zillable, reminding you to always take a chance and make a choice or your life will never change. Sabay-sabay tayo sana all! Sana kung laging puno ng saya. Sana kung hindi naiiyak. Sana kung pangarap ay mataas. Sana kung matagumpay ang landas. Sana all. Oh my God. Everyone, this is your host, Artist Matt, and Hello, good morning guys. ayun, kamusta naman? Okay naman. Oh, hindi tayo nag-usap parehas pa tayo naka-long sleeve. Long sleeve talaga. Ay, long sleeve, short sleeve. Ang aga, grabe. Ang aga, ayun, Happy Mama is here as well. Hello. O, ayan na yung manager, yung mga talent ng manager natin, ang ating featured host kasi ay tinatawag din na manager. So mamaya tignan natin at makikilala natin siya bilang featured host mamaya-maya lamang. 10:40 ang ating start sa pagpapakilala sa kanya. Pero pwede na siyang mag-formulate ng mga tanong later, 'di ba? Habang nag-uusap tayo with our guest for tonight, ay pwede na siya mag-isip ng mga pwedeng itanong, and of course, pwede siya maki-engage sa comment section for her to know yung mga questions na pwedeng itanong or yung mga gustong itanong ng mga viewers natin. So, kamusta ang araw mo? Maliban sa medyo lutang-lutang. Okay naman, pero mas maaga ako nagising ngayon kasi nag-usap pa kami ng kapatid ko. Ayan, Okay. nagising. May mga briefing na nangyayari. Yes. Hello, Abby. Okay, so tingnan natin kung gaano ba talaga kakilala ni ZCM. Hindi talaga. Oo. Sige nga, pakilala mo na siya sa amin. Ayan guys, again, this is Zillable, your co-host. So, papakalala ko sa inyo is ang aking brother. Ayan. So, so far, actually, kagabi ko lang na figure na 8 na pala yung na-produce niyang kanta. Oh my gosh. Kita niyo yan ang magandang Kala ko ate. kagabi mo lang siya na-figure out na 8 na palang kapatid mo. Oh my gosh. Sana, Yung di ba? songs pala. Yeah, 8 na pala, di ba? Like, oh my gosh, I'm so proud of my brother. I want to introduce my brother to you. It's Ems Delena. Welcome. Ayan. Baka nag-CR pa siya. Sabi ko. Andiyan ka na ba? Ayun. Ayan. Hi. Hello. Sige, pwede ka na mag-on Turn cam. on mo yung camera mo. Kaya lang, hindi mag-on. Ala, ay wait lang. Hindi ko pa yata siya na-follow. Hindi, Ayun. nasa taas na siya eh. Ayan, okay na. Hindi, pag hindi pa na-follow, hindi siya makapag-turn on ng camera. Okay. Sige, baba ka nga ulit, tapos balik ka. Sorry. Oo nga pala. Kasi the Ayan. account is not really, Ayan. oh. Ayan. Kitang-kita pa yung green screen sa likod. May ganyan ako sa bahay. Feeling ko eh. Ayan. Kamusta naman ang gising mo? Ay, hindi pa ako kayo Gabi na, natutulog. Hindi pa. Pero tama din naman kasi ako natulog ako before the show, natutulog talaga. Ewan ko lang kay Ems. Ikaw ba, Ems? Hindi pa. Kaninang umaga lang. Ang tanong, so tell us, sino ba si Em at saka paano ka nagkumpisang magsulat ng mga kanta? Ayun, actually, isa lang akong normal na tao. Actually, parang ano na yun eh, sunod-sunod na yun eh. Mahirap nang i-detalye bawat ano, pero parang Sa napupunan, nagsikantahan yung mga nurse. Sabi niya, Musical pala. nag-rap na agad. Nag-rap. Nag-umpisa talaga ako magsulat nung mga 15 years old. Mhm. Yun. Pero syempre yung mga beat natin, no, hindi pa ako marunong. So downloaded lang sa YouTube, tapos record lang sa yung lumang Windows XP na recorder. Mhm. Yan, Mm-mm. doon lang ako nag-umpisa. Pero salamat sa sa pag-remind sa amin na yung YouTube naging available nung 15 years old ka pa lang. Oo na. Kasi Pati yung nakita Windows ko- XP ay 15 years old ka pa lang. Nako, ilang. Kasi nakita ko yung unang kanta mo, ni-release mo siya sa YouTube 2013.
Oo, payback Mhm. pa. Oo. Hindi pa uso Grabe, talaga Oh, di ba? vlogging noon, talagang Oo. parang ano lang, normal na platform lang ang YouTube dati. Mm. So, yun, doon ako nag-umpisa. Pero, 2013 sila ano pa yon, sila pangalan nun yung Abangers. oo, yun. Yun yung Uso show pa yung niya, yung mga, mga ganun pa. ano, yung mga arte-arte sa, ano yun, yung mga, Yung mga ano, acting, yung couple, yung short, kapatid ni Yexel, yung oo, mga yun. ganon. Oo, yung Yan. mag-couple. Oo. Ganun pa nga yung So, uso dati. Pero grabe, Wait, it's Dia, an anong honor ginagawa na, mo? it's an Parang, honor na, ano, hi, tapos, nag-ano ng puwet? oo nga, hindi. Naghugas. Paano ka form dun sa pagsusulat? I know na ano kasi laki kaming church. So, ano na talaga kami sa mga instrument. Pero yung pagsusulat hindi ko kasi nakita yun nung bata siya. So, oo. Sa akong magsulat, kasi mahilig ako mag-mix dati. Siyempre, di ba, pag mhm, dancer ka, kailangan marunong ka rin Ah, mag-mix ng ano. So, napansin ko, mga nagbe-burn-burn kayo, oo, no? yun, Si The Burn. sakto, yan. pupunta kami sa No, palengke. oo, yan, tama, tama. Tapos, napansin ko, syempre may beat lang na walang kanta, no, walang mga Mhm. ano, Mhm, may mga ganun eh. So, naisip ko na magsulat lang sa papel, kahit ano lang na naiisip ko na topic. mhm, Tapos, trinay ko lang sabayan, sabi ko, goods pala. So, ayun, nagtry lang ako isang beses. Ang unang kanta, ang alam ko, is parang diss track. Pero Diss walang track. specific na tao, oo. Pero wala siyang mhm, specific na tao, parang specific na ugali, yun, ganun. mhm. So, So, yun, distract as in yung distraction, nakaka-distract, yung ganon. parang pang-asar, ganun, pang-asar siya na Aha. ano, na topic, pero walang specific na taong inaano, So, tinitira. Diss, hindi mo to na yung ano. diss na ano, na DISS, parang, mm. okay. Okay. So, tungkol lang Pero siya sa hindi mo ugali. siya na Wala ano, akong, hindi mo siya na-record. na-record ko siya, meron siya sa YouTube Ah, actually. hindi ko siya nakita. Oh. Yan, Ayan. ayan, in-spell ni Dia. Oh, Yung okay. ganon. Yung katulad ng ginawa ni Michael V. Oo, Yung mga parang ganun. reply niya sa mga ano ni Rendon. Oo, Parang kasi ganun. siya yung Bashers. unang okay, okay. Kasi siya yung pinapanood namin noon lagi na medyo nagra-rap-rap na gano'n ng mga parody na. Mm. So, Mhm. ayan. So, yun pala yun. Yes, So, doon so nag-umpisa. far, ang nakita kong mga kanta is yung Sana All, Turo, ito yung Grabe sa naman, kanya naman. obvious naman. Grabe naman kung hindi mo pa nakita yung Sana All, di ba? I know. Oo, kaya ako ano nun eh. So, yun. Yung ano, sa Art Rhythm na ikaw din na nagsulat, yung sa Turo type. Tapos ito, yung mga songs mo na Jesus, Imposible, Kasama Ka, Nag-iisa, Mm. tsaka Pagbabago. Grabe, ang dami mo na palang kantang na ano. Sino yung, sa Kasama Ka, sino yung inspiration mo na sa pagsusulat? Baka yun yung nasa baba kasi sabi niya ginawa niya na ako ng kanta before. Baka siya yung kasama. Sino yan? Si Kams daw Si siya. Kamsi daw yan eh. Hindi daw Kamsi. lumalabas yung pangalan. Oo. Ano naman to, Sana All Love? Bakit ganito? Next year pa yung Sana All Love ulit eh. Ay siguro, oo nga, sa 1 year anniversary natin, silang dalawa talaga sa ano natin, imbitahan natin. So sa lahat ng mga hindi nakakaalam, umalis kasi ako ng Pilipinas, 14 pa lang yung kapatid ko. Mm. Mhm. Kaya 14 pa lang siya. So nagkita kami, ano lang, dekada na bago kami nagkita. So marami akong hindi alam sa kapatid ko at saka ngayon ko lang talaga na di-discover na Ganun bagay yung kinikwento. ay, Na-update oo na. talaga. Oo. Buong barangay nung nagkaroon nga ako tumalon si Papa sa labas. Sabi, panganay, ano na yun, dalaga na yung panganay namin. Gumagana. Nagsusuntukan kami niyang kapatid kong yun. TMI. So balik tayo sa pagsusulat, diba? Ano yung process ng susulat mo? Umuna ako sa beat. Sa beat Oo, muna. kasi rapper, ganun talaga pag rapper. Sa Mm. beat muna, parang Mhm. pag nakarinig lang ng beat, parang nag-ano na kagad yung Oo, creative tumatakbo na juices, no? agad yung ano, oo, yeah, Mhm. totoo. Yun, tumatakbo na yung utak ko nun habang paulit-ulit ko siyang paiinggan yan. Tapos sa wordings, yun, kasi mahirap pagka nililyrics mo muna tapos sinabay mo sa beat eh. Mhm. Parang marami kang adjustment na gagawin mo sa lyrics para lang tumugma at mag-rhyme dun sa tugtog. So mas maganda talagang para sa akin, no? Beat muna. At least doon habang ginagawa mo on the process yung lyrics, maano mo na, ma-match mo na agad. Mhm. Pero bakit? Kasi paiba-iba ba yung out? Kasi nga 'di ba kapag kung rap siya tapos kung pare-pares yung beat, pwedeng mauna yung lyrics kasi bibilangin parang ganon. Kasi may mga idea kang pumapasok bigla eh. Sa Mhm. lyrics mo na, Mhm. ay, okay pala to, so papalitan, tapos adjust na naman ng beat. May mga ganun. Mhm. So may mga, kasi open ako sa ganun eh, pag madali. Mas madaling gawin. Okay. So nag-iba yung ano niya, no? Naging parang rapper na talaga na sa beat siya nagsisimula kasi before title muna,
So kung title before title yung inuuna mo, syempre kailangan importante doon catchy yung title. Ano yung mga title na nasa isip mo that time? One word title kasi ako eh. Mhm. Kunwari, sabi natin, katakutan, ganun. Lahat na ng bagay na kakatakutan ko, yun, isasalin ko siya. Ganun. Biyanan mo mga ganon. Kasama ba yun? Pulis yun, pulis. Oh. Oh, misis. Ayun. So lahat ng bagay na kaya yun no kasi sabi niya title muna Mm. tapos tema tapos ayun Kaya yung pala, lyrics. Mm-mm. do you think kaya din malalim yung mga lyrics mo dahil sa isang word lang, ang dami ng meaning, ang dami ng experiences, ganun. Oo. Parang, ayun nga eh, nagtataka nga rin ako, hindi naman ako palabas ha. Mm-mm. Ayun, tapos makakaisip ako ng mga malalalim na salita. Mhm. Mm-mm. Tapos, search ko na lang kung ano ibig sabihin nun. Kung tama yung nilalagay ko, o edi ilagay ko Uy, talaga. kasi may mga words tayo na minsan hindi talaga natin alam pa, parang bigla na lang dumating tapos parang alam mo yung meaning niya kahit papaano. Oo, parang Kasi check pumapasok mo, out oh of nga no, tama nowhere. naman. Mm. Ayun, yun na. Oo. Kasi siguro din kasi nagra-rhyme din siya. Oo, yun. Mm. Isa pa yun sa plus points pagdating sa sa Mm-mm. mga wordings. Mm-mm. Kasi, So, iisipan mo siya ng rhyme. Kahit anong pumasok na ka-rhyme nun, kailangan babanggitin talaga sa utak mo. kaya nga. Yan, very Ang interested si Dia sa ating Mm-mm. sa ating episode tonight. Talagang grabe yung mga niya discussion or madami siyang sinasabi sa baba. Sige lang Dia, pagpatuloy mo lang dyan. Sabi niya kanina, Biyanan by Ems. Idea na Pwede, yan, di ba? oo. Pwede. Storytelling. Oo. Pero mostly yung mga kanta mo, lalo na yung pinakinggan ko yung Jesus, yung kayo ni Jonah. Mm-mm. Eto guys, if you guys have YouTube right now or have access sa YouTube, visit niyang user ngayon sa Kumu. Ayan. Pero bakit may So, pag-atake yung pagkakasabi mo? If you have access to YouTube, may access nga sa Kumu, malaman mga access sa YouTube. malay mo, di ba? Kailangan ng password, Char. Ganun ba yun? YouTube Kids, ano ba to? Ano yung background mo? Background dun sa bakit mo sinulat yung Jesus? Pero before anything else, no, nag-start tayo yung episode 1 natin ng Sana All Singer-Songwriter. Geared towards religion or geared towards Yeah. relationship with God, yung kay Pastor OG. Tapos ito naman mag-end tayo na talagang geared towards religion and or relationship with God pero sa rap naman. Rap. Ay, sarap. Sarap. Masarap, no? Sana all sarap. Sarap. Sarap naman yung style, no? Oo, Ayun, sige, sarap. go. Mm-mm. Ayan, so, Ayun, yan. Actually, nung iniisip ko yun, ako nun eh, parang malungkot yan, parang ganun. Tapos parang nagsisik ako ng tulong kay Lord nung time na yun. Mhm. Dahil unang-una, nung ginawa ko yun, parang alam ko wala akong trabaho nung time na yun. Parang inaano ko sa kanila na isa lang naman ang makapagpaahon natin sa hirap, hindi si Lord, di ba? So, mm-mm. yun, lumapit lang sila, yun, ganun. Yun yung Bakit, message. bakit Christian rap song yung napili mong genre? Bihira kasi, parang na alam mo yun, masakit na rin naman wala akong against sa hip hop kasi nag-rap din ako ng hindi religious or hindi gospel rap. Kumbaga mabawasan man lang yung mga rap na puro mura, yung puro ganun, Mhm. mga masasamang atake. So, why not, 'di ba? Hindi natin pasukan ng bagong Parang adding pieces sa genre na to pero less mura or hindi i-counter siya natin harmful. yung mga mura kasi nga parang may mga ganun kasing times no na parang kaya tayo pumapasok sa isang platform kasi nga nakikita natin na sobrang grabe na yung negativity and tayo yung parang feeling natin na kahit paano i-counter natin yung negativity. So, taga-balance, ganon. kumbaga. And hello sa iyo Tolero. Akala ko kanina may sinasabihan si Dia na Tolero na parang ano ba to, title ba to, yung Tolero or sino yung Tolero sa amin. Yun pala, may pumasok pala na Tolero yung pangalan. Hello sa iyo Tolero. And inuuna ni Ems ay beat muna bago yung lyrics sa ngayon. Kasi dati iba. Ayan, sabi ni Cam, si Bihira yung nagra-rap related to God. Ayan. Totoo yan. Tsaka mahirap nga naman mahirap nga naman mag-rap ka tapos regarding God tapos puro mura. O nga naman. More criticism din pagdating sa rap gospel, alam mo naman kasi yung mga tao, di ba? Ibang tao, hindi ka maintindihan eh. Mhm. Kung bakit mo ginagawa yung bagay. So, tayo magpapaintindi sa kanila. Mm-mm. Sa lahat ng nasulat mong kanta, kasi syempre rap siya, di ba? So,
ang dami niyang mas marami I think mas marami siyang words sa regular songs, eh. Paano mo siya name-memorize? Actually, hindi. Ay Hindi. hindi. Meron kang phone sa harapan mo or something, ganon? Hindi naman. Kasi yung iba muscle memory na eh. Hmm. Kumbaga, katulad Muscle niyan, ng dila. Kasi, Ayan, katulad nung Jesus, ilang beses ko na rin siyang pinorform sa iba't ibang churches. Itong Mhm. kasama, itong ko, iba-iba na rin. So, parang paulit-ulit na siya sa akin. Nagiging, normal Tsaka na. yung pagbabago nakita ko na, pina-perform mo dito. Ayun, inaano ko pa siya eh. Actually, yung pagbabago na yun, inaano ko pa. I-revise ko rin siya, tapos lalagyan din ng music video. So, 5 minutes na lang at papakilala na natin ang ating featured host for tonight. And nagtatanong si Tuliro na nakagawa ka na din ba ng non-rap songs? meron. Lyric, love songs. Tapos ikaw din nag-perform? Ayan, yung tulad yung sa mga nanay, tungkol sa mga nanay. Mother's Day Alin yun? Hindi ko special. nakita yun. Akala ko Nag-iisa. yung nag-iisa. Ah. Akala ko yung title, Hanger. Yung mga ganun. Hindi, tsaka sumulat siya nung, Yung mga lumilipad na gamit ng nanay. ikaw, check nyo din yan yung Art Rhythm Band. Ayan. Nasa page lahat yan ni Ems sa YouTube. So, as a band, ito yung mga hindi rap songs, tama? Yes, Okay. OPMs. Pero minsan pag tulad ng bagsakan nila Francis M yun, doon na papasok. Ngayon, doon papasok yung ano na. Doon siya papasok. Oo. Pag may mga ganun, Yung may halo, no? Parang ganun. Oo, may halo. Okay. Sabi nila sa baba, sa amin din may mga contemporary religious rap songs. Ayan. Sabi ni Tuliro naman is writing songs and posting sa internet is a way of leaving a personal legacy. Totoo naman yan. Mhm. totoo. Everything you post online or everything that you've written as contribution to literature or something like that, it creates a lasting legacy. Mm-mm. Ayan. So, ano yung, meron ka bang, anong tawag dito? Ano yung paborito mo sa mga sinulat? Ako, lahat. 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 Wala akong hindi paborito kasi lahat yan talagang galing sa puso ko ginawa. Mm-mm. Di ba? Tapos pinaghirapan, dugot pawis, alam mo yun. Mhm. Mm-mm. Pati paggawa ng beat, talagang ano ko yan. Sinapuso ko talaga lahat yan. Kaya wala akong hindi paborito dyan. Mm-mm. Pero yung Parang parang lahat, no? pinaka-personal para sa'yo. Hello pa Jojo. And si pa Jojo yung pinakauna nating viewer kanina. Kasabayan niya yung bots. Ganun siya kauna kanina. Ayun, sige. So ano yung pinaka-personal for you? Personal yung Jesus. Mm, Kaya kasi siya yung ito. unang nagkaroon ng music video. Dahil sobrang special sa akin. Mm-mm. I think parang during pandemic nga to kasi yung sa music video nyo hindi kayo nagsama. Hindi ng kami video lumalabas. na. Oo. Talagang pinasend ko lang siya video. Send mo ako video, ako nang bahala. Ganun. Mm-mm. Yeah, ang galing din ng collaboration, no? Ayan. Mhm. So, etong naman, lipat naman tayo sa instrument. So, noon kasi nung bata ka, sa yun nga, like I said earlier, lagi ka lang sa drawing, ganyan. Tapos nakikita kita sa yung nagigitara at saka nagbe-bass, di ba? Sino yung nagturo sa'yo? Sino yung nagturo sa'yo dun sa pagbe-bass at saka sa paggigitara? Kasi tayo hindi naman tayo nag-class eh. Hindi tayo nag-take ng mga classes, di ba? More on dancing, nag-dance class tayo sa Manila. Pero sa mga instrument, hindi talaga. So ano yung, sino nagturo sa'yo? At saka ano yung mga naging habits mo para maging magaling sa instruments? Yun. Sa gitara, papa, no, yung tatay ko. So mga basics, tapos parang sariling sariling self-teaching na rin. Parang kasi sa bass kasi pag marunong ka mag-gitara, automatic 'yun. Mas madali ka na matututo ng bass kasi kasama sa chords nung gitara. Mhm. Oo. Tapos sa drums naman, Nagda-drums tinuruan ka ako. rin? Yes, noon. Di ba? Ang dami mong talagang reunion lang talaga to. Hindi kasi, oo, sa amin Ginawa lang namin ng magkakapatid. episode pero reunion lang talaga. Pasensya na po kung nadamay kayo, joke lang. Oo nga, pasensya na. Sorry Sa na. aming magkapatid, lahat kami kasi marunong sa music at saka magsulat at saka sa instruments. So, go ahead. Ayun. Sa drums naman, marunong na ako ng basic kasi syempre pag sa church ka makikita mo yung ginagawa ng drummer no. Pero ang nagturo sa akin si Richmond Ramos. Anak siya ni Richie Ramos na bassist ni Barbie Almalvis dati. Ready 10:40, so let's welcome our featured host for tonight from Team Palalabs and of course Aris Nation Agency. Let's all welcome the ever love. Wala na sa Italy, nasa Pinas na siya. Ayun. Oh, nice. Yes.
So, kamusta naman habang pinapakinggan mo, habang pinapakinggan mo yung discussion, meron ka na bang na-formulate na question na parang gusto mo itanong so far? Parang gusto ko nang maging songwriter. Ano daw? Gusto niya? Parang gusto na daw Parang niya gusto ko nang magsulat. maging Ah. songwriter, Kuya Matt talaga. Kala ko, kasi hindi ko maintindihan kasi nga lumayo ng Ay, konti, tsaka bumaba yung sorry, volume. So, sorry. akala ko, gusto ko nang sumaya. Oy, So, nag-isip na lang ako na pwedeng sumulat pala. Ah. Gusto mo nang sumulat. ayun. Hello po, Oh. hi! I'm Ruby Mierco. Hello. Ayan, Hello. kapatid ko. Hi po. Ayan, this is Nahiya na actually Ruby Mear's first time guesting, pero more on kantahan, mga celebration ng Motmot, anniversary, o kaya birthday. Tama? Ay, before nag-guesting na ako ng nagpa-contest kami. Mhm. Ako yung pinaka-host. Nag-host na. Singing contest naman siya. Parang, oh my God. Kaya nung tinanong ko siya, sabi niya, turuan mo ko. Ganun kaagad. Oo, nakaka-proud and nakaka-appreciate din yung mga taong nagsusulat talaga. Wow, ayan na, may pa-congrats na kaagad. Thank you for the congrats. Nakakatuwa po kasi, AI. thank you pa, congrats. Nakakatuwa po yung mga song na nabubuo nila, nakakahanga, na Mhm. kaya nilang gumawa ng kanta and palakpakan po. Ay, baka kailangan mo lang ng inspirasyon for that para makagawa ka. And kanina sabi ni Dia, nag-wonder siya bakit daw hindi ready yung Ruby sa likod. Bakit ba Dia? Ako naman, dahil nga napansin ni Dia yan, so ako naman parang nasa ibang bahay ka, right? Yeah. Sabi ko, ay, shucks. Kung naging gusto mo ring mag-compose ng song o mag-songwrite, baka meron kang gustong itanong para naman masagot niya na kaagad. Actually, halos na tanong niya. Paano, yung sa concept, paano nyo po siya may pagkukuhaan ka talaga. I mean, I know may pagkukuhaan, pero story, paano siya gagawing song? Paano siya ibabalik? Di ba yung chorus, dalawa? Uulitin. Yung chorus Tama dalawa, yun. pwede tatlo minsan. Unity siya kasi yung bawat stanza, Na magko-connect United lahat. siya, no? Okay. Yes, na magko-connect lahat. Ayun. Ayun po Ayun. yung Dun sa concept. Actually, storytelling na kasi ako magsulat ngayon. Mhm. So, ang ginagawa ko parang sa movie, meron tayong 'di ba, intro, Mhm. tapos alam mo 'yun, yung parang dull moments, tapos may climax, may gano'n. So, dun tumatakbo talaga yung isip mo na kung ano yung makita mo sa paligid mo na pwede mong i-connecta dun sa concept mo, gagamitin mo na eh. So, minsan pag nabablanko na ako, yun, dun ako manonood ng ibang music video, ibang makikinig ng ibang kanta na tungkol din dun sa concept na ginagawa ko. Minsan manonood ako ng movies Benchmarking. para lang Parang ganon. So para lang okay, may ganun pala, so ipapasok ko siya ngayon sa pero iibahin ko So, yung doon yun na siya mabubuo. yes. Doon na siya Doon yun na po siya. Dun, Uy, wow, ganda. Thank you, Pedro. Doon, Ganda nun, doon po ba sa paggawa nyo ng song, usually mas marami kang revision? Or Dati nababago yung marami. mga lyrics na nagawa mo? Oo, dati marami. Yun lang, Ngayon, di konti na lang kasi. Pag may mali lang akong na habang sinusulat ko yun, dino-double check ko muna siya para alam mo, iwas tayo. Totoo. Ito po, isang question. As ano to? O diba, ang maganda dami to. palang Paano po yung nabuo? na-hype si Ruby. Parang nagkaroon Sige, go! na ako ng interest na parang, di ba po nagawa nyo na yung song? Tapos, Mhm. parang na-realize mo na may mas maganda pala Okay. areglo mo. So, paano? I mean, babaguhin mo pa ba siya or hahayaan mo na lang? Or, di ko alam po yung ganun na parang, ay, mas maganda yung word na yun pero nabuo mo na. Mm. Oo, yung tipong andun na
Na-release May music na. video na. Tapos, oh, shucks. Oo, sabi niya, oh, shucks, mas maganda pala yung dapat na ganun. Ano po yung feeling? Ano po yung nangyayari? Next live show. Next week na lang, bawi na lang next week. Parang, sa isang songwriter, di ba, parang, ay, may panghihinayang na, ay, dapat pala ganun. Mm. May mas magandang wording dun sa lyric. Ayun, pagdating dyan, sobrang sensitive kasi ako. So, habang sinusulat ko siya, bago ko siya i-record, talagang dinodouble check ko talaga lahat. Tapos sa editing naman, sa mga tugtog, ganyan, pinapakinggan ko siya ng paulit-ulit. So, kailangan talagang perfect siya sa pandinig ko bago ko siya i-render hanggang sa ano. So, yung pagdating Ayun. naman na may changes na mas maganda after ma-release, wala nangyari eh. So, walang nangyaring ganun. So, talagang doon pa lang sa ayun process, na. may mga Kasi changes. na-filter mo na talaga or talaga Oo. namang ginawa mo na yung 100 ways or something Oo. like that in order to perfect that song. Hindi kasi tsaka siya na rin yung, di ba, siya yung Eh. writer, siya yung performer, tapos siya na rin yung nagpo-produce. So, Siya na rin yung talagang pumapalakpak mapifilter. doon. So parang hindi na rin po aabot dun sa magkakaroon ng doubt dun sa wordings na po. Kasi Hindi kayo na lahat. So, Mm. Mm-mm. palakpak. Gusto mo Parang sample, ganun din Ruby? sila, no? Ayun, ano yan, Z? Siyempre, Parang ganun din syempre. yung sila Kuya OG, no? Tsaka si Kuya Mhm. Wings. Na Mhm. once na na-release na nila yan, hayaan mo na, just move on, di ba? Parang Kasi as an artist talaga, medyo ano yan, yun yung isa sa Sensitive mga mahirap talaga na basagin na talagang Mhm. kailangan. And meron nga iba, no? May kilala ako na tipong hindi niya nga matapos-tapos kasi nga from time to time may bago siyang naiisip na pwedeng melody or something like that. Mm-mm. So ang naging advice sa kanya ng partner niya na musician din na nakasama sa Asia's Got Talent, ang sabi sa kanya, wag mo nang anan, basta pag tigil-tigil na parang ganon para matapos na kaagad. Wag ka na mag-overthink or mag-isip na naman ng bagong idadagdag or something like that kasi hindi ka talaga matatapos. And yun yung naging parang guiding light niya in terms of doing songs na. So gusto mong Ruby, gusto mo ng sample Sample. ng ng paggawa ng kanta kunwari ng tema. Hindi, wait. Opo, pwede naman po. Ayan, pwede naman. Bakit yung One question. sige, go. Last question. Matutulog na si paano Ruby po, last question. Parang siya nagmamadali. Ay, sorry. Hanggang mamaya pa tayo. May isang oras at 10 before minutes siya pa tayo. before siya kumanta kasi, sabi mo. Hindi pa naman sa pagkanta, mamaya pa naman yung pagkanta. Pero yung in terms of sa gusto mo kasi curious ka sa paggawa ng kanta. Gusto mo Oo. natin ng Sabi mo kasi, sample. Kuya Mat eh. You Hindi, need to kunwari be- ganito. Kunwari mag-isip ka ng isang tema, Ruby. Tema? Nasasaktan siya. Ha? Nasasaktan? Sige. Word din. Ems, pwede mo ba kaming mabigyan ng mga pwedeng mga words or pwedeng kung paano atake dito kapag nasasaktan yung tema? Nasasaktan. Okay. So, bibigay lang ako ng words? Pinagpalit daw po, sabi ni Mayora. Parang buo ka ng isang sentence na irarap Kaya mo parang nga. gano'n. Parang mas Okay. masakit yung pinagpalit. Parang buo na yun. Buo na yun. Sama End of rin na story. yun. Opo, parang yun na yun eh. Patama na rin yun eh. Ayun, kunwari. Ayun Sige, po. go. Ayan. Pasubo ako dito. Game. Ayun. Kahit anong bagay ang aking ginawa, wala pa rin nangyari. Ganun talaga kasama sa sobrang pait ng ating naramdaman at hindi ko na namalayan na wala ka na pala sa... Ang hirap Wala na mag-freestyle, yun. Pero, yun, nawala na. Mm-mm. Yung Pero pala- maganda yun, pala, yung pero sense. O diba, pinapalit isang ka pa. isang stanza na kagad yung ginawa. Oo. Or isang isang verse pala, isang verse na kagad yung Oo. ginawa niya. Mahirap talaga kasi sarap no? Na Kailangan mabilis talaga yung utak. mabilis yung utak mo Mabilis. talaga. Hindi, pero yun nga, in terms of words lang, ano yung mga words na dapat na pwede kaya i-associate kapag nasaktan? Nasaktan. Tulad yan, mapait. Pait. Hapde. Bakit parang may hugot tayo dyan? Ay, sorry. Saksak, yun. ganun. Murder. Ano ba nasaktan? Saktan ba yan sa love life? Ganun ba? Oo, nasaktan nata sa love life. Oo, doon na lang para magkaintindihan tayo. Oo. Ano ba yun? Kasi nga naman, Namimilipit kapag na siya eh. kapag ganun nga naman, yung nasaktan nga naman na theme, pwede mo pa siyang i-narrow down kung anong klase bang nasaktan nito. Nasaktan sa friendship, nasaktan because nasira yung trust and all. Parang ganun. Madami kasi Oo, pa, no? broad siya no? Very Mm. wide na. Sabagay. Well, parang si Zin, broad, nasa US. Abroad. Abroad yun! Mali pala, sorry. Parang ikaw, Ayan. Kuya Matt. Ano?
Brother. Brother. Brother, Brother. brother, sister. Ayan, so Pero I yung think, makeup ni pero yung makeup ni Ruby ngayon para siyang si At, so, sabi ko, ay, sakto. So, ako Barbie. Di pala. too much. Hi, Tia. Prestige. Ayan. So I think Thank you, Tia. I think bibigyan tayo ng sample ni Ay, Ems. may pa-sample. Yes. Yes, and Kaya naman pala may green screen sa likod. may Oh, pa-sample. may sasayaw sa likod. Jay, hello. Sige, Hindi kasi- mag-record kayo dyan, ha? Yes? Hindi kasi Yes, ginagamit ni Papa yan kapag nagla-livestream kapag church na. Pag nagzo-zoom. Zoom na lang ba yung church nyo ngayon? I mean, yung mga misa? Hindi, nagla-live sa Facebook. Everyday. I mean, live, Everyday live sa more on virtual na lang ba? Wala nang face-to-face? Hindi, meron kami sa Meron. Sunday. Pero yung mga Bible studies, parang ganun, na topic. More on live na para mas marami makanood. Yes, Yeah. mas malawak yun. Nasi-share Internet yung platform din. yung words. Yes, of course. So ano Okay, yung, sige. ano yung isa sample mo? Mhm. Isa to sa mga paborito ko rin. Kasi sabi ko lahat kasi paborito. Kasama ka. Yun. Kasama ka. Mm. Kasama. Sige, let's go! Baka kumampi. Huwag na. Keep it up Kahap- for Ems Delena. Let's go! Yeah. Bawat pagsubok na daanan mo ay dapat mong labanan. Bawat butas na dumarating ay kaya mong tapan. Kung akala mo ang panalangin ay parang nasayang, mali ang iniisip mo, mali ang iyong hinalang. Hindi nakikinig, hindi natutupad. Lahat ng iyong hiling di alam sa napadpad. May tamang oras, tamang araw, panahong nakalaan. Basta yung pananalig, ganun pa man. Tamang magagawa at di ka malilihis. Hindi ka mag-isa, huwag matakot at imbis. Umasa sa bahala at maging kawawa. Tumawag lamang sa kanya at tuloy ang pagpapala. May sakit at karamdaman, siya ang tagapagaling. Kung mali ang nakikita, siya ang tagapagpiring. Dahil kung akala mo sa buhay mo ikaw lang mag-isa, lagi kanyang bantay dahil kasama mo siya. Huwag kang matakot, huwag lumayo, itaas ang kamay, lahat ay tumayo dahil kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala ng iba. Huwag kang matakot, huwag lumayo, itaas ang kamay, lahat ay tumayo dahil kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala ng iba, walang magagawa. Alala, kahit saan magpunta, kahit nakaraan, kahit hanggang ngayon, kahit pa kinabukasan mo siya ang may alam. Yung tipong kumikilos na pero di mo alam. Ang pasensya ay nauubos, ang biyaya niya hindi. Kung buhay may walang liwanag agad mapapasindi. Ganun katindi, kahit hindi mo naturuan, marunong pa kompleto para pa sa jeep na punuan. Ano man ang problema agad masusolusyonan. Pag hindi humarang tatanggalin sa daan. Dahil kung akala mo sa buhay mo ikaw lang mag-isa, lagi kanyang bantay dahil kasama mo siya. Huwag kang matakot, huwag lumayo, itaas ang kamay, lahat ay tumayo dahil kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala ng iba. Huwag kang matakot, huwag lumayo, itaas ang kamay, lahat ay tumayo dahil kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala ng iba. Matakot, wag malungkot at mabagot dahil minsan ay may udyok ng kamatayan, kadalasan na hindi mo siya kasama. Hindi maliligtas kung patuloy kang masama. Dumalik sa ating ama, pagkus walang mararating kung tatalikuran mo siya. Ang nais lang naman niya sa atin mula umpisa ay at maging masaya. Tuloy ang paglakbay at iwasang maiwan. Dare-diretso lang ang kaliwa o sa kanan dahil kung anong isa, ang dadamayan. Walang mahirap o mayaman, lagi mo siya maaasahan. Hindi ka niya iiwan, di ka malilimutan. Siya ang kasagutan dahil kung akala mo sa buhay mo ikaw lang mag-isa, lagi ka niyang bantay dahil kasama mo siya. Huwag kang matakot, huwag lumayo, itaas ang kamay, lahat ay tumayo dahil kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala nang iba. Huwag kang matakot, huwag lumayo, itaas ang kamay, lahat ay tumayo dahil kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala nang iba. Kasama ko siya, kasama mo siya. Nag-iisang ama, wala nang iba. Yeah! Oh my gosh! First time ko na nabubulol-bulol. hindi kang kapatid kong mag-live. Oh my God. Ang galing, ang galing. At saka walang walang mga repeats na words. Alam mo yun? Yeah.
Meron naman yung chorus. Ay, yung chorus, oh, syempre. Ayun na, di ba? Oo, Wala, dalawang medyo chorus nabubulol-bulol natin. lang, pero Oo. kinakabahan kasi ako. Okay lang yan. Ay, Oo, yung mga bigla kang nagsistop, akala tuloy namin mura. Joke lang. Kinakabahan kasi ako kasi sobrang it's an honor to be one of the guests here sa ano nyo. Oo. thank you. Kaya sobrang Grabe, thankful ako galing. na nag-guest din ako dito. Nako, mamaya biglang kakantahin na rin yan ni Mayora yung ano mo kasi si Mayora Oo. nagra-rap. Kagabi Oo, nag-ano siya, Yung video niyo na galing, Sobrang naka-cover. kinakabahan talaga Mayora, ako kahit Mayora, check mo na. virtual. Kahit Mayora, virtual, check. kinakabahan. Oo, Paaral kinakabahan na. talaga ako. paano yun kapag nagpa-perform ka sa church? Hindi. Pag sa live kasi, mas okay akong kinakabahan talaga. Kasi ibig sabihin, pag hindi ka kinakabahan sa isang bagay na ginagawa mo, ibig sabihin, hindi mo na siya gusto eh. Hindi mo na mahal yung Oo, ginagawa mo. tama. So, Ay. Yes, that's okay lang sa that's akin, a church, kabahan, ano. magkamali, okay lang yun. So si Ano na Kamsing, lang, pag move on. nakikita mo, lagi kang kinakabahan. Ay! Kasi pag hindi na daw siya kinabahan, hindi niya na mahal. Parang Wow. Kabado ko araw-araw. Yun talagang nakakabahan ka na. ayan, natawa Yung na siya. kakabahan ng ganito. Nagising Lalo siya na eh. kapag sweldo, noon ako, kinakabahan ako. kinakabahan ako umuwi. So, Kinakabahan umuwi, parehas work from home yan. Okay, work from... Akala ko ba police? Hindi, yung tatay ni Kamsi ang police. Okay. Oo, retire. Akala ko tuloy police si Ems kasi nga nasabi Hindi. kanina. Work from home. Mm-mm. Dito, kanina pa ako nag-acid. Sige, kain. Ayun. Pero Ayun. hindi Baka naman, Chok. Sa kanta na yun. Ay, no. simple lang. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng kung nasaan ka, kung ano ka ngayon. So, wala ka na ibang kasama kundi siya. Kahit saan ka mapunta, kahit sa problema, siya kasama nun. Kasi hindi ka naman niya bibigyan ng problema kung hindi mo kakayanin eh. So, Yeah. ayun, yun yung So background. true. Totoo yan. Ayan, kanina Mm. kay Rubio sa akin. Hello, Rhino. And my heart eyes pa siya. Ayun. So, yun. Pero yan yung kanta ano mong ay sorry, Ruby. Pero yan yung kanta mo nung tawag doon? Yung sa sinasabi mo nung down ka or something? Hindi, O may iba Jesus. pa? Yung Jesus yun. Yung Jesus. So, after pa ito. Hahanap ulit. Ay, Hindi, yun nga, parang katulad nun, nung parang dun ka sa nasaktan na sinulat mo. Do you ever feel ba na na-stress ka sa paggawa ng isang song na hindi mo siya matapos-tapos? Di ba may ganun? Na hindi siya May matapos-tapos, writer's block. may kulang. mhm. Oo, na hindi mo matuloy, hindi mo hindi mo makita yung sa tunog niya, masabayan, Na-stress hindi sa mo akin. alam. Oo, na-stress. Sabi ni Na-stress Ka- ba ni- sa'yo? Pero yun nga, kasi nga, di mo na masterpiece na alam mo may kulang pa, parang ganon. So yun nga, Yeah. dahil nagka-writer's block ka, meron bang time na sobrang na-stress ka o kaya naman, ay paano ba to? Kasi kailangan mo, may timeline ka rin minsan na kailangan matapos Or mo talaga siya. hindi mo na tinuloy yung song na yun kasi di mo na nawalan na ng gana kumbaga. Ayun, Dun sa song, or sa mga bagay pinagpatuloy mo pa sa mga bagay na ganun, tulad yan, meron akong dating dapat i-release. Ang title niya, Talampakan. So, Talampakan. sobrang na mental block talaga ako, sobrang na writer's block talaga ako nun. Naumpisahan ko siya parang stanza. Mhm. Tapos, nung mga sumunod na talagang sobrang wala akong maisip, stress out talaga. Ang ginawa ko, dinilit ko na. Move on na agad. Ay, hindi mo na lang ginawa. Ibig Okay. sabihin, hindi yun para sa akin yung kantang yun. Hindi will ng puso Oo. gawin yun. So, kailangan move on ka na. Gawa ka bago. Ang sabi sa'yo ay hindi ka para sa talampakan. Sabi, talampakan, minsan matigas, minsan mabaho. Napakatiyak.
tsaka madumi, di ba? Ayan. So, dun sa mga, pumipiyok pa, sa mga na-produce mong kanta, wala ka bang balak na ano siya, gawin siyang album or i-pursue Ah, yung pag-aano? Kasi sa Christian music ngayon, 'di ba, yung The Ones, ayan, mm, true. meron silang anong tawag dito, meron silang sariling, The Twice. no, hindi, meron silang ano, may sarili silang, ano bang tawag dun, style, ayan, sa pagkanta, 'di ba? Mhm. Pero nag-aano din sila, nagre-release sila talaga, first talaga na nire-release nila is mga Christian songs. So ikaw, as a rapper sa, Christian community, wala kang planong i-release siya as an album? Um, mga kanta na Mhm. nagawa hinahati ko kasi yung ano ko ngayon, yung paggawa ng kanta. Parang gusto ko rin gumawa ng hindi religious na rap, gano'n. So, Mm. 2 album yung balak kong gawin.